Most founders na nakausap ko who are already making money through content and gusto nilang gumawa ng sarili nilang offer, one thing in common lang yung nakita ko sa kanila. They know how to make videos pero hindi nila alam kung paano mag-funnel ng mga tao towards their service or high-ticket offers. Ito yung bagay na sinolve namin ni JC nung nilaunch namin yung Content Creator Lab. Back then, gumagawa lang din kami ng business partner ko, si JC, ng content and nagla-launch kami every time na maisipan lang namin. Kaya walang masyadong sales doon sa offer namin. Pero when I learned kung paano gumawa ng content ecosystem around an offer to build a funnel and yung systems behind it, we have made it into a 6-figure creator community with over 100 plus students. Basically, Content Creator Lab is a community for Filipino creators na gustong mag-grow sa content and monetize their personal brands in many ways. Kagaya ng affiliate marketing, brand deals, monetization, and sarili nilang offers. Nag-start to noong 2023 nung napag-usapan namin ni JC. Since creators na kami at that time, why not gumawa kami ng sarili naming offer? And so, since dalawa kami, meron kaming combining knowledge when it comes to content creation. Ako when it comes to storytelling, to creating the content, and siya naman when it comes to monetization, when it comes to building an offer since nakagawa na siya dati ng sarili niyang agency. Pinagsama-sama namin yung knowledge na meron kami dalawa and then nabuo yung CCL. And fast forward to 2026, it's one of the most successful business I've made. Nakatulong kami ng over 100 plus creators, gave them a lot of results, and made it into a 6-figure business. So in this video, I will be discussing kung paano i-launch yung sarili mong offer. And I will be breaking down kung paano namin to ginawa dito sa CCL. So kung founder ka or creator ka, alam mo na kung paano gumawa ng content around your offer, pero hindi mo alam kung paano mag-build ng audience around it, paano mag-nurture, and paano mag-convert ng leads. Dito sa offer na to, this video is for you. So, this is Content Creator Lab, a case study na ginawa ko, Hospesya Miami III. So, basically, nasabi ko na kanina, yung history ng Content Creator Lab, it is a business na partnership na kasama ko si JC, which is also a creator. And ito yung account niya. Tapos, binild namin tong Content Creator Lab to help Filipino creators to build their own personal brands. And marami ng successful creators yung nanggaling dito. Pero, paano nga ba kami nag-build ng ganitong kalaking community as a creator? So, dalawa kami. Ako and si JC. So, meron kaming accounts. Mostly, ang naging main platform namin is TikTok. So, as of now, meron akong 133.3k followers dito sa TikTok. And si JC naman, merong 98.6k followers. Dalawa kami. Ang main offer namin is Content Creator Lab. Dito sa Content Creator Lab, hindi lang siya basta offer. Kailangan meron kang tao behind it. Kung sino ba yung dream clients na gusto mong makuha or matarget dito sa offer na to. Kasi kung wala ka neto, magta-target ka lang ng random people. And maybe yung mga tao na to, hindi kailangan yung offer mo. So, kailangan maging specific ka sa mga tao na to, problems nila, yung struggles nila, yung goal nila, yung offer mo, yung magiging sagot doon sa mga bagay na yun. So, eto dito, ginawa namin yung dream client na profile namin. So, kinuha namin yung demographics nila. They are Filipino males around 17 to 30 years old in a transitional life stage. So, most of these are students na papunta na sa working force. And sila yung pinaka-naging market talaga namin. So, sa psychographics nila, they lack direction and they desire financial and time freedom. And ito yung pinapakita namin sa mga content namin. So what do they want? They secretly want to prove they're not just another Filipino stuck in the system. So most of them, ayaw nilang maging stuck sa 9 to 5. So ito yung naging guiding questions namin kung sino yung mga tao na tatargetin namin dito sa Content Creator Lab. And so nakuha namin yung mga students na meron kami ngayon. So kapag gagawa ka ng offer, you have to have a dream client or most commonly known as ICP. You need to have that ideal client persona or dream client profile. So, dito, ginawa namin siya with demographics, psychographics, ano yung bagay na gusto nila, yung goal nila, ano yung mga problems nila at the moment. So, alam mo kung paano makikipag-communicate sa mga tao na to. Alam mo kung ano yung mga ipapakita sa kanila doon sa bagay na gusto nila. Take for example na lang sa amin, is yung freedom, yung nagbibigay sa amin na freedom when it comes to content creation, yung opportunities na na-unlock namin through content. Napapakita namin yun sa mga content namin. And so, ginamit namin yun as content para ma-attract yung mga tao na to. They want that. And also, yung mga problems na meron sila, mahalaga to kasi yung mga problems na to, ito yung magsisilbing
things na isosolve mo in order for them to achieve the goal na meron sila. So, ikaw yung magbe-bridge ng gap from their problem towards the goal. So, yung offer mo yun. Or for us, their goal is to be a creator, to have time freedom, to have location freedom. And yung problem na meron sila ngayon, hindi nila alam kung paano gumawa ng content, hindi nila alam kung paano to i-start, wala silang direction. So, tsaka papasok yung Content Creator Lab para tulungan sila para doon. So, yun yung naging mission namin and nakuha namin yung students na meron kami ngayon. So, once you pin down kung ano yung offer mo, pag meron ka ng offer, ang tatanungin mo naman sa sarili mo is, paano mo siya i-market? Kasi, hindi mo mabebenta yung isang bagay kung hindi mo siya i-place sa mata ng mas maraming tao. So, yun yung ginawa namin. My personal brand, ito yung naging focus, yung pag-market ng CCL. So, dalawa kami ni JC, minarket namin siya. And ito yung naging, kung paano namin to minarket. So, there are 3 types of funnel na ginamit namin, which is top of funnel content, mid of funnel content, and bottom of funnel content. And i-discuss ko sa inyo yung tatlo. So, top of funnel content, these are contents that are more targeted to a wider audience of people. So, ito yung contents about us. Our story, marami nakaka-relate doon. Your story kasi unique yan and marami nakaka-relate dyan kasi pare-parehas tayo na merong struggles. Our values, yung mga tao na nakaka-resonate sa values na meron kami. Especially, nung tinanong namin yung most ng students namin, one thing in common na meron kami sa kanila is that they are also on personal development. And it shows na pag pares kayo ng values, mas mataas yung likelihood na maging client mo siya. So, pinapakita namin sa content namin yung values namin, our principles, our ambitions, goals, vision. Ano ba yung mga gusto namin gawin? Ako, pinapakita ko palagi sa content ko na gusto kong tulungan yung family ko. Gusto kong mag-build ng something para sa kanila, para sa akin in the future. Na gusto kong maging free, na magkaroon ng sarili kong business para hindi ako mag-work ng traditional job. Ganon din si JC. So, pinapakita rin namin yung sa mga content namin. And ito yung mga example nun. Ayan. So, makikita nyo yan sa account ko. Ito yung mga example ng mga content na yun. Tapos, admirable things about us. Take for example na lang ako. I think one of the most admirable thing about me, kaya pinakalawa ko ng mga tao is that nanggaling talaga ako from scratch. Nakita nila kung paano ko grind yung content creation from the ground up. And nakita yung lahat ng mga tao yung process na yun. And that's one thing that is admirable. So ask yourself a question. Ano ba yung admirable thing about me? Ano ba yung titignan ng mga tao and sasabihin nila na I admire this person kasi nagawa niya yung bagay na to. There's a lot of things na pwede mong ilagay dito. Take for example na lang kung business coach ka, paano mo na-build yung business na meron ka ngayon? That's admirable. Kung fitness coach ka, paano mo na-build yung katawan mo from ikaw before? Take for example, nag-start ka na skinny. Tapos ngayon, sobrang ganda na ng katawan mo. That's admirable. And kailangan pakita mo yun sa mga content mo. Yung bagay na admirable about you. Kasi yun yung main focus ng top of funnel is to make you admirable, to make you likable. So ayan, likable things about us. So kung ano yung mga bagay na pwedeng kaparehas ng mga tao na gusto mong tulungan. Take, for example, kunyari, dati skinny ka. Tapos na build mo yung katawan na meron ka ngayon. So that's likable. Tapos personality, kailangan ipakita mo rin dito yung personality mo. So kung funny ka, kung mahilig ka sa anime, kung mahilig ka sa mga motor, ipakita mo yun dito. Kasi isa yan sa mga bagay na magse-separate sa'yo from other creators, from other founders na same ng niche sa'yo. Ang dami ng creators ngayon, ang dami ng founders na pare-parehas lang na gustong maging professional but they lack authenticity, they lack genuinity, and gusto nila maging perfect lang lahat. And a lot of audience, they resonate a lot with people na mas marami yung common nila dun sa tao na yun. So, show your personality. Kung funny ka, kung mahilig ka sa mga ganitong bagay, ipakita mo sa mga content mo. So, for me, pinapakita ko na into fitness ako kahit nagtuturo ako about content creation. Pinapakita ko pa rin na mahilig ako mahilig ako mag-workout, na sumasali ako ng mga challenges like kunyari, tatakbo ko ng marathon tomorrow. Pinapakita ko yun sa mga content ko kasi I want people to resonate with me, to know my values na mahalaga sa akin yung fitness. And so, pinapakita ko yun sa mga content ko dahil mahalaga yun sa akin. Kaya, ipakita mo rin yung mga bagay na yun sa'yo. Next is lifestyle. That's one of the things na mag-separate din sa'yo to other founders dun sa space mo. So, a lot of
founders ngayon, syempre, pinapakita is flashy lifestyle. Ikaw, alhanapin mo kung ano yung mga bagay na genuine na gusto mo. Like, for example, hindi ko gusto yung flashy ng mga bagay, material things. Ang gusto ko lang is freedom. Gusto ko ng mag-travel, gusto ko ng location freedom, ng time freedom, and gusto ko yung ipakita sa mga content ko. Kaya mostly ng mga videos ko about travel, about spending time with my friends, with my family. So, yun yung gusto ko talaga, and yun yung lifestyle ko. So, find the thing na gusto mo, na genuine sa'yo, na magse-separate sa'yo from other founders din. So, yun yung magiging laman ng top of funnel content mo. Yung story mo, yung values mo, principles, ambitions, goal, vision, admirable things about you, likable things about you, personality mo, and lifestyle mo. So, ito yung mga sample nun. Itong isa kong video umabot ng 5.3 million views. And it's about my story. Kasi marami naka-resonate dito ng mga tao. Kasi dito sa video na to, binash yung bahay namin. Kasi nag-video pa ako nun sa bahay namin. Tapos gumagawa ako ng mga, kung ano-anong content yung ginagawa ko. Tapos ganito may yung bahay namin. Pero, a lot of people resonated with that. Kasi nakarelate sila na hindi sila nag-i-start dahil pangit pa yung background nila. Pero ako nag-start na ako. So, that's one of the most powerful thing you can do. To share your story, to share where you came from. Kasi a lot of people may be impacted with the story na meron ka. And you can empower a lot of people. Tapos sila pa yung pinaka-makaka-resonate sa'yo. And you can find your dream client dito sa mga tao na to. Then ito, 522k views, 300k views. So, most of top of funnel content talaga is mas mataas yung reach ng tao na makukuha. Mas maraming tao yung makakanood. And dyan mo kasi makukuha yung most of your followers. Kasi ang main focus ng top of funnel content are for your videos para makita ng mas maraming tao. So, mas maraming tao yung nakakaalam kung sino ka, kung ano yung offer mo. And then later, ito na yung kasunod yan, mid of funnel na. Since yung mga tao, nakita na yung account mo, papunta na sila dito sa mid of funnel, which is the content to teach. Ito yung content para mag-nurture. So, sila yung nagtuturo dun sa mga audience na nakuha mo dito sa top of funnel for you to gain credibility, for you to gain trust. So, yun yung main focus nitong mid of funnel content. So, ang main focus niya is contents to teach. So, ito yung mga educational videos, mga long-form videos. So, webinars, isa rin to, case studies, breakdowns, and interviews. So, maraming klase ng mid of funnel content, pero ang main thing lang na common sa kanila is that nagtuturo sila ng bagay of your expertise. So, for example, for me, I teach about content creation, about personal branding, about how you can start your journey when it comes to creating content. So, yun yung ginagawa kong mid of funnel content. And so, na-build ko yung authority, yung credibility, and trust ng mga tao dun sa space ko na yun, which is personal branding, content creation, and dahil sa top of funnel sila galing, alam nila yung story ko. Alam nila yung mga values ko, yung mga bagay na ginagawa ko. So, when it comes to mid of funnel, alam nila yung pinanggagalingan ko. Ba't ko tinuturo yun? Kasi tinuturo ko yung content creation kasi yun yung naging way ko para iangat yung sarili ko from the person that I am in the past. So, kailangan magamit mo rin yung mid of funnel mo and yung mag-empower ng mid of funnel mo is yung top of funnel mo. Kasi ito yung magpapakita ng purpose why you are doing your mid of funnel. So, itong mid of funnel, ang main job niya lang talaga is to gain trust, to gain credibility, to teach, and bigyan ng value yung audience na nanonood ng mga videos mo. So ito, mas marami yung views ng top of funnel kasi mas marami nga yung tao na nag-gather niya. Kasi para siya dun, para sa mas maraming tao siya. Tapos sa mid of funnel naman, it can get views, it can be viral, pero most of the time, mas mag-i-stick lang to those people na gusto mong tulungan. So mas onti kasi yung tao na makaka-resonate dun sa offer na meron ka. Take for example, for me, content creation, personal branding, hindi naman lahat na gustong gawin yung bagay na yun. So, mas onti yung tao na nakinig dun. So, ito, 3 things I wish I knew when I started content creation. Consistent posting, paano maging consistent sa pagpo-post, and how to script a video. So, tapos na tayo sa mid of funnel. Sa pangatlong type naman tayo ng video, which is a bottom of funnel. Bottom of funnel means yung types ng contents to sell. So, yung mga examples nito are story sequences, CTA videos, webinar funnels. So, ito yung mga ginagamit para dalhin na yung mga tao to sell.
So, most common na ginagamit ko dito are story sequences. So, ito yung examples niyan. So, nag-i-story ako ng mga ganito to drive people towards the sales page na meron kami. Yung kapag ready na yung mga tao to buy from you. Minsan, kapag pinopost ko yung wins ng mga clients na meron ako, wins ng mga students, naglalagay ako ng CTA in the end. So, yan yung bottom of funnel. And isa sa mga pwede mong magamit to convert people is story sequences, CTA videos, webinar funnels, newsletters, marami pa. Pero sa CCL, ito yung ginagamit namin madalas. Story sequences, tsaka CTA videos, tsaka webinar funnels. So, ito yung tatlong types ng content na pwede mong i-post towards your offer so that mas maraming tao yung makaalam nun. And ito yung ginamit namin sa CCL. Kaya mas maraming tao yung nakakaalam ng CCL ngayon. Kasi gumamit kami ng top of funnel, gumamit kami ng mid of funnel, and gumamit kami ng bottom of funnel. So, ito yung mga pwede mong i-post around the offer na meron ka. And I just want to discuss about this, na bakit ba yung long form is the GOAT? Why long form content is the greatest of all time? So ito are samples ng long form contents na meron ako. And ito yung ibibigay kong reason sa inyo kung bakit kailangan mong mag-include ng long form content sa mga content na pinopost mo, especially if you have an offer. Kasi unang-una, most founders/creators invest in short-form content kasi mas madali ngang gawin yung short-form content. But if you put more time and more effort para gawin yung long-form content na mas matagal i-shoot, kailangan mo pang i-structure, kailangan mo pang i-edit ng sobrang tagal, and mas matagal naman talaga siya kaysa sa short-form content na umaabot lang ng 1 to 2 minutes. Ito, umaabot ng 16 minutes, ng 20 minutes. So, mas mahirap talaga siyang gawin. But, ibibigay ko sa inyo dito kung bakit mas valuable yung long-form content kaysa short-form content. I mean, yung dalawa naman, meron siyang purpose. Pero, mas valuable yung long-form content. Kasi long-form content build long-term authority. Kasi yung long-form content builds long-term authority. Magiging deep yung relationship mo kasama yung audience na meron ka kapag meron kang long-form content. Kasi mas mabibigyan mo sila ng insights mo, mabibigyan mo sila ng values mo, and it increases the leads time spent. Alam nyo naman when it comes to InfoSpace na yung 7-hour rule na kapag nag-spend time sa'yo ng up to 7 hours yung isang audience, most likely ma-convert mo na sila. And nag-a-apply din yun dito. It increases their time spent with you, that increases their perceived likelihood to work with you. And also, one of the reasons is reach without depth is equals to views without buyers. So, kahit na sobrang dami mo pang na-reach sa content mo, pero kung walang depth, hindi mo sila na-i-influence, wala kang nabibigay na value sa kanila, na nag-i-improve talaga ng buhay nila, less likely na bumili sila sa'yo. Especially kung high ticket yung offer mo. Long-form content are really important. That's why you need to establish your long-form content. Time spent is equals to trust built. Short-form contents gets you seen. Mas maraming tao yung makakakita sa'yo sa short-form content dahil mas maraming tao yung nanonood ng short-form platform. Pero long-form gets you believed. Mas maraming tao yung mas maniniwala sa'yo kapag pinapanood nila yung long-form content mo. Mas maraming tao yung pwede mo ma-influence, especially to influence them to buy kapag napanood nila yung most ng long-form content mo. When someone watches you for over 10 to 15 minutes, gaining value from you, they're forming a relationship with you. Nakikita ka nila as authority, as a teacher. So, ikaw yung nagtuturo sa kanila in order to get a certain result. So, yun yung isa sa mga value ng long-form content. Tapos, yung 7-hour rule of content to sell. Ayun nga, kagaya na nasabi ko kanina, when a person spends time with your content for over 7 hours, and mas madali ito sa long-form content, mas tataas yung likelihood for him or her to work with you. And so, ano yung nagawa nito sa CCL? So, in-implement namin to, yung mga long-form videos sa CCL and free masterclass na umaabot ng 1 to 3 hours. It increased the conversion rate sa CCL. Mas tumaas yung time they have spent to us para ma-convert sila into our students. So, nung in-implement namin to, dun lang tumaas yung enrollees namin dito sa CCL. Since sa YouTube videos, mas magiging consistent din yung leads na nanonood ng mga videos nyo. Kapag na-funnel mo yung mga tao from short form to long form content, mas manunurture mo sila ng mas maayos. And kapag nag-work together yung dalawa, mas tataas yung conversion rate nyo. So, every long form videos namin, merong CTA. Tapos, in the end nun, pina-funnel namin sila towards the sales page na meron kami. So, kung ready na sila to be our students or to invest in their learnings, kami yung unang nilalapitan nila kasi kami yung nagbibigay ng value sa kanila. Pero, paano nga ba nag-work yun? Nag-work siya, it builds authority. Nag-build ng authority yung long-form videos na yun, showcasing the knowledge and expertise na meron kami doon sa mga audience na interested to gain value. Tapos, it reveals the reasoning na meron ako. People buy the why and not just the what.
So, hindi lang nila binibili yung information. Binibili nila yun dahil there is a purpose behind it. And may explain mo yun further sa long-form content. Tapos, it also compounds trust. Kasi mas maraming tao yung pwedeng makanood ng long-form videos na to. So, mas maraming tao yung mas makakagain ng trust from you. It works as a VSL also. Kasi every end of your YouTube video or a long-form video, pwede kang magsabi ng CTA to funnel them towards your website, your sales page, or for them to do something. So it also works as a video sales letter. And ito yung pinaka-best na bridge between middle of funnel content and bottom of funnel content. So content that teach, yung long form is one of the best bridges for that. From content that teach to content that sells. From content that teach to content that sells. So the next section that we're about to discuss is the funnel architecture na ginamit namin dito sa CCL that you can also use. So sa CCL, syempre, dalawa kami yung nagmamarket dito ni JC. So, sa account ko and sa account niya, meron kaming short form content. So, sa TikTok, nagpo-post kami ng short form content. And fina-funnel namin sila into our Instagram. Kasi, pinakamadaling gamitin talaga when it comes to business, when you have an offer, is Instagram. So, yung most of the leads na ginagamit namin or most of the leads na nanggagaling sa amin is from TikTok. Kasi dito kami na kilala na platform. For us, ito yung pinakamadaling platform na mag-viral, TikTok talaga. So, ginamit namin yung TikTok. So, finanel namin sila into Instagram. Tapos sa Instagram, syempre, meron din kaming short-form content dito. So, dalawa yung short-form content na pinagpo-posta namin and kino-cross-post lang namin yung content namin from TikTok to Instagram. So, we make them follow us through our short-form content. And dun sa short-form content, marami kaming ways kung paano namin fina-funnel yung mga audience na meron kami. So ako, meron akong YouTube link in bio. So dito ko na pinapakita yung long form content na meron ako. So that would be the educational content na pinopost ko. So ayan yung mga long form content na meron ako, yung mga vlogs na meron ako, yung mga travel. So dito ko yung pinapakita sa long form content ko sa YouTube. So meron ako niyan sa bio ko sa Instagram. And so kapag napanood nila yung mga videos ko, dinadirect ko sila doon sa sales page. So, doon lang mapupunta yung mga audience namin towards the sales page na meron kami. So, pangalawa naman is story sequences. So, dalawa kami ni JC na gumagawa nito. Meron kaming story sequences both. So, gumagawa kami ng mga story sequence every week doon sa mga nagiging wins ng mga students namin. So, pwede mo itong magamit. Especially kung marami nagiging wins yung client mo, yung students mo, pwede mo ipakita dito. Then, have a CTA in the end na nagdadirect ulit doon sa sales page nyo. So, ganun yung ginagawa din namin. Tapos, gumagawa rin kami ng webinar funnels. So, we use webinar funnels and ginagamit namin siya as free masterclass. Pero, webinar funnel siya. Tapos, in the end of the webinar funnel, dinadirect din namin sila papunta dito sa sales page. So, yun yung funnel architecture na meron kami sa CCL. So, from short-form content, fina-funnel namin sila into our accounts. So, sa Instagram, napupunta sila sa YouTube link in bio. And also, sa mga story sequences. And also, kapag nagla-launch kami ng free masterclass or ng mga webinar funnels. So, ginagamit namin yun in order for them para ma-direct dito sa sales page na meron kami. So, papakita ko rin sa inyo dito yung kung paano namin pinapadali yung lead acquisition namin with AI. So, meron kaming nag-aayos ng backends namin para sa offer na meron kami. Pero you can do this manually. Pero kung may budget ka na, it is better for you to hire ng mag-aayos ng backends nyo. So, gumawa kami nito para kapag gagawa kami ng mga videos, hindi na namin papapuntahin sa bio namin or hindi na namin papahirapan yung mga audience namin kung kunyari interested sila para sendan namin ng link. Kailangan lang namin silang pag-comment ng certain keyword dun sa mga videos namin. So, magti-trigger na tong mga workflow na to. So, AI workflows to na nagti-trigger. And most of this, ginagamit namin para mag-send ng link or para sa sales or para sa mga FAQs. So, ito yung ginagamit namin. So, pwede kang gumamit nito ng mga AI workflows para mas mapadali yung lead acquisition mo. Tapos, hindi mo na siya i-handle lahat manually. So, yun, nasabi ko na sa inyo kung paano namin ni-run yung operations ng CCL or yung offer na meron kami. Pero, if I will improve it sa perspective na meron ako ngayon, ito yung mga bagay na dadagdag ko. So, I should be more consistent with the content ecosystem around CCL. So, dati kasi wala akong proper na content ecosystem sa CCL. Parang nagpo-post lang ako ng daily pero hindi ko siya sinesthemize. Pero ngayon, kung gagawin ko ulit to,
I will be posting at least 4 times per week na funnel towards the CCL. Tapos magpo-post ako ng 1 long form per week. So yun yung pinaka-baseline, 4 short forms and 1 long form per week. And then I will launch more masterminds to create FOMO. So nagkaroon naman kami ng mga events in the past. So nagkaroon kami ng meetups. Pero I will launch more mastermind teaching students na interested na umattend dun sa mastermind na yun. Syempre, kapag merong meetups, kapag merong sama-sama ng mga tao gatherings, mas nag-create siya ng FOMO. And pwede ka pang gumawa ng content around that. So, yung tinuro mo sa mastermind, pwede mong i-upload sa mga platforms mo as content kasi pwede mo siya ma-repurpose. Tapos, I will add a newsletter. Sobrang powerful din kapag nagko-collect ka ng mga emails kasi kapag meron ka ng mga contacts nila, like for example, nag-upload ka ng bagong long-form video mo, pwede mo sabihin sa kanila, ito yung content ng long-form video. If you're interested, here's the link. Pwede kang mag-announce sa kanila every time na meron kang uploads or kung gusto mo na magsabi dito ng direct CTA, pwede mo rin magamit yung mga newsletter. Pwede mo rin magamit yung mga emails na in-input ng mga leads mo. Tapos, yung CCL kasi wala siyang ascension na funnel. So, if idadagdag ko siya, magdadagdag ako ng ascension to high offer systems. So, yung ascension is magsisimula muna yung client mo to low ticket, papunta sa mid ticket, papunta sa high ticket. So, as time goes by na nagkakaroon siya ng result, pwede mo siyang upsellan ng mga offers na meron ka pa dun sa business na meron ka. So, that's mid-ticket, that's premium ticket, and so on. So, pwede mo yung idagdag. So, I laid it out all here, yung mga bagay na ginawa namin dito sa CCL, lahat ng operations, and kung paano namin siya ni-launch and inoperate. Paano namin na-grow yung CCL to where it is now. Kasi kung founder ka or creator ka, tapos gumagawa ka lang ng content, pero walang system behind it, that's the most painful thing na reason ko lang din na-realize. Na okay na gumagawa lang ako ng content, pero kailangan ko pala ng system in order to drive people towards the offer na meron ako. And kung walang system behind the offer na meron ka, it stays as an entertainment. So, ito yung in-implement namin ngayon sa CCL. So, kung founder ka rin, nahihirapan ka sa system, sa operations ng offer na meron ka, hindi mo alam kung paano to sisimulan, I'll be happy to walk you through this system na ginawa namin. You can book a call with me in the description so we can talk about it. But anyways, if you want more content about this on growing your personal brand business as a founder, I'll make more videos about this and i-document ko yung journey. So, subscribe for more.